Paano yung ginagawang parking lot yan? Taga rito ako 1967. Opo. Paano yung mga ginagawa ng parking lot buong overnight? Isang linggo. Wala kayong maparadahan. Kahit kunyari lilipat lang. Paano pwede i-file yung complaint na ginagawang Sa parking? barangay sir, yung ano, para Ang punto ko yan, documented kaya na kahit ano. ano nyo yan, 24 hours na nakaparada. So unfair. Naka-video ba to? Yes, Unfair sir. po yun. Tama po ba? So kunyari yung mga temporary parkers, paano sila paparada sa lugar namin? Dapat po mumabol yan sir. Yung mga yan, tama ba? So na-force sila mag-illegal park kahit gusto nila Dapat pumarada sir, na tama. ang makamonitor dyan sir, ang barangay. Ang problema ko, dapat magkaroon na rin ng MMDA law na hindi ginagawang permanent parking ang lugar. On-site Ang lugar. parking. Kasi isip Purong pagmamahal. Ay mga buro, K8 Street. Meron silang one side parking sa kaliwa. Ayan, marami naman signages. Saka maganda yung ano dito ha, yung lugar nila ha. Wag lang po kayo magbabangketa pagka pag ganyan may one side parking na. Yan, very good yan. Diyan lang po kayo sa kinaalsada. Wag lang po sa sidewalk. Katulad nito, nakaharang na po yung pinakaulo ng sasakyan sa sidewalk. Parang tapos dito naman mayroon ding nakasampa na motorsiklo. Tapos dito may nakasampa na L300 naman. Ayun, pagdating dun sa kabilang kanto, nandun na yung one side parking. Ibang barangay na yata yun. Alright. Okay mga puro, sorry, may driver man, titikita na lang po si Bossing. Nasa bangketa po kasi yung kanyang sasakyan. So dapat po nakipark na lang kayo dito sa side na to, pwede naman. Tapos dito naman nakabangketa rin yung motorsiklo. Pagtapos yung pinaayos na, tinikita na po yan sigurado. Alright, tuloy pa tayo ito mga puro, tignan natin nangyayari doon. No parking along this side. Bawal dito sa side na to. Pero pagka tawid dun sa kabila, lilipat naman siya. Hindi na natin alam kung ang ibang barangay na yun. Pero check natin mga puro. Okay. Kasi ano na to, one way naman dun, palabas dito. Kaya yung one side nila nandito na. May isa pa pala natikitan dito, yung natikitan na po si Bossing. Kami nandito ako sa Santa Cruz, Officer Polito. Good morning, Bossing. Good morning sir. Saludo mga boss. Ay, punta tayo ito mga puro, tingnan natin yung nangyayari doon.
No parking along this side. One side parking kaliwa. So sa kanan bawal. At syempre 6 meters away from the corner, yung mga nasa kanto, huli pa rin po. Ito nasa bangketa mga puro. Kaya hindi sila pwede mag double park kasi may one side parking na po kasi mga one way po yung mga daan dito. Alright mga puro, may driver na lumabas, so papatiket na lang po si madam. At nandun po siya sa bangketa. Tapos kailangan niya po tanggalin yung kanyang sakyan. Alright, let's go guys, diretso pa tayo dun. Okay mga puro, meron pa tayo dito nakaputan. Bukod pangit po nag-iisa. Isang SUV na kulay puti. Ready na para pagkawin. Nakikiusap lang niya ari. Ito lang natin gano'n pinag-iusap ng mga ari. Kasi yung bata po sir, ano na masyado po sir may behavioral problem, nahihirapan din po ilabas ng bahay. Kaya po ako po yung pumunta. Pero kung familiar po kayo doon sa autism po sir, yung may mga bata po talaga na hindi hihirapan po talaga sila. Malaking bata po kasi po eh. Malaking bata na po, ano na po nasa 14 years old, nahihirapan po yung parents na ilabas. Ikaw na ano ba yan? Nag-gets ko naman po sir, dalhin talaga sa ospital. Pero nahihirapan po sila, nananakit. May license po kayo, sir? Ganito na lang sir, kasi para magsalubong po tayo, no? Hindi namin kayo totoo pero kailangan namin kayo issue ng ticket. Anyway, hindi naman po kino-confiscate yung ticket eh. Ay yung license eh. Ganun yung naman, para ano naman. Para ano na lang sir, kasi tinawag po kayo rito, complain. Kaya kung hindi namin na-actionan to, mukha na mga ano yung ano natin. Sir, Hindi ano, namin- sa akin kailangan mo, naintindihan ko may naman issue po yung kayo ng ticket. naintindihan ko naman Titikitan po kayo, hindi naman confiscated yung license ninyo. Yes, Through sir. online, pwede nyo po tubusin yun sir. Para lang mapagbigyan kayo, magagawa rin namin ang trabaho namin sir. po, sir. Sir, magkano ba yun? If ever sa ticket? 862 sir, 1 to lang may kausap. Oh, sir, kasi naintindihan ko naman yung trabaho yung ginagawa nyo lang yung trabaho. Pero sir, kasi emergency, kahit Opo, kailangan po ma-issue lang po ng ticket. Ayun na po talaga sir. Hindi po Oo. pwedeng hindi kayo ma-issue ng ticket sir. Patingin na lang ako license sir. ay, license. Opo. Alright, mga puro, may sitwasyon tayo dito, no? As humanitarian reasons and consideration, as per Officer Alvario nga, is hindi na matutuo yung kanyang sakyan dahil merong parang medical situation, ano? Kaya dadalhin yata sa ospital. Pero, kailangan pa rin natin implement yung batas para hindi naman maalangan yung team natin, ano? Ma-technical. At kailangan natin matikitan pa rin sila, sir, dahil naka-illegally park sila.
dito sa side na bawal, at the same time bangketa pa po yung kanilang pinagpaparkingan. So titikitan na lang po ito. So malaking bagay na rin po yun, malaking konsiderasyon na po yun. At maayos naman na ikiusap ni may-ari yung driver. At yun na nga, may dadalhin lang sa ospital. Nakita natin meron siyang parang yung sa doktor na sa plaka. So ano naman, as a humanitarian reason ay titikitan na lang si Bossing. Opo, meron po tayo online payment po. Sir, pati na emergency lang talaga kasi kung gusto nyo sir, para ma-verify nyo yung bata kasi malaki na. Yes, So sir. hindi po namin malabas talaga, hihirapan Dapat po yung sir, kahit parent. emergency, meron naman tayo one-side parking. Wala naman po reservation. Hindi ko po sir Pwede alam po mag-park po dyan kasi allowed naman po ng Pero kasi barangay. sir, kaya di ako nag-park dyan kasi sabi yung mga no block ko, the driveway, wala na akong Kung pwesto, sabi sir. niyo po, saglit lang yan sir. Pwede Oo. naman, maintindihan naman po na kapitbahay niyo yan sir. Okay, Opo. sir. Kung emergency po talaga sir, kabilang saglit sa pasok sir. Oo. Nasa tamang parkingan pa Paano rin. yung ginagawang parking lot yan? Taga rito ako 1967. Opo. Paano yung mga ginagawa ng parking lot buong overnight? Isang linggo. Wala kayong maparadahan. Kahit kunyari lilipat lang. Paano pwede i-file yung complaint na ginagawa Sa barangay sir, yung ano, para ang punto ko yan, documented kaya na kahit ano. ano nyo yan, 24 hours na nakaparada. So unfair. Naka-video ba to? Yes, Unfair sir. po yun. Tama po ba? Para So tingnan natin. kunyari yung mga temporary parkers, paano sila paparada sa lugar namin? Dapat po mumabol yan sir. Yung mga yan, tama ba? So na-force sila mag-illegal park kahit gusto nila Dapat parada sir, na tama. ang makamonitor dyan sir, ang barangay. Ang problema ko, dapat magkaroon na rin ng MMDA law na hindi ginagawang permanent parking ang lugar. One-side Ang lugar. parking. Kasi isipin mo, nagpunta siya rito legal eh. May pasyente yan. Kilala ko, may pasyente yan. Saan paparada po yan? Konduktor. Pwede naman po dito sir, kung mabilisan lang naman po. No. 1 hour ng therapy. Tama ba Opo. ako? 1 hour ng Dapat po therapy. saglit lang naman po. O dito Pero lang yung- naman po. Pwede Oo, naman po yan. maintindihan ka naman po ng kapitbahay nyo kung mayroon pong emergency po talaga. Hindi emergency eh. Emergency is 10 minutes. Paano kung 1 hour yung session niya? Pwede naman po yan sir, kakausapin nyo lang naman po yan sir. Sige. Pero siguro isa pa yung ginagawang permanent parking. Nagbabayad kami Yun ng po. buwis, di ba? Nagbabayad kami ng real estate tax eh. Okay? Hindi points pa po ba evidence. na-raise Eh, sir, to? I-raise natin Sa yun. Pero barangay. dapat, at least sa video yan, umabot sa MMDA na dapat yung ginagawang permanent parking. Pag nag one-side parking ka, lugi yung dito sa side na to. Lugi yung dito sa side na to. Kung 3 kotse nila, saan ako paparada? Sir, Actually yung kasi, sa regarding sa one-side parking natin, wala po yung reservation. Kung Oo. sino po mauna dyan sir, yun po yun sir. Okay. First come, first serve First po. come, first serve. Yes, sir. Paano kung 3 araw niya, first come, first serve yan? Pwede po ba yun? Dapat po i-report na po yan sa barangay O po. kunyari, more than 8 hours o 12 hours. Well, hindi na-deprive mo yung iba magmarate. Opo. Sa Makati, 3 hours lang. Sa Makati, taga Makati din ako, 3 hours para madisiplina ang mga tao Sa barangay na kumuha pa rin. ng sariling parking. Otherwise, dehado yung iba, sila pa ang nagbabayad. Tama ba? alright, yeah, may Sir, concern excuse lang lang, si Bossing at naiintindihan natin na actually yung one-side parking po talaga, first come first serve po yan at walang reservation po yan. Kaya kung mapansin nyo, may mga operation tayo pinupunta natin, meron silang nilalagay ng mga harang sa mga tapat nila. Tinatanggal po natin kasi bawal nga po yun. So katulad yung concern ni Bossing, talagang parang overnight daw to na 3 araw, 1 linggo. Maganda yan, i-raise po nila kay chairman sa barangay. Kasi yung one-side parking po na yun kasi isa Pwede po, barangay coordinate. ordinance po yan. At sila rin po ang makakapag nabigay ng solusyon yan para sa mga residente po nila. Ano niya sir, Teka ako sa radio, kaya pa ako nahuli. Wala akong record ng any violation. Ito lang po sir, talaga. pasensya na po kayo sir. Alright, again na lang guys ha. Sana ito, ano rin, makita rin nung barangay dito na nakakasakop dito. West or East. East Camias yata ito. Nagpa-operate po. So, ayun, meron pong reklamo ang inyong residente. May concern na at least sana masolusyonan. Para magawa ng Ipat ko na lang sir dito. Alright, so yan, makapura natin kita na po si Bossing. Single ticketing system, 1,000 pesos po yan, obstruction. At hindi po confiscated yung license. 10 working days to settle it. Po dito talaga sir, yung barangay. Mamamonitor niya sir kung
sabihin mo ng 24 hours or 1 week na po nandyan, monitor po ng barangay yan, sir. Pero kasi sir, usually nangyayari, inaangkin ng mga nandito sa tapat ng bahay na tapat namin to sa Ay, hindi po yan. ganun dapat yan. Pag Oo. ganyan, sir, kailangan po. Kung sino Ako po sir, yung mauna. naka-experience ako ng ganyan. Tamo, ginasagasan ako dito. Pinisuan ako. Ito, sir, parang hindi ko na alam. kung ano. Na-parkingan mo yung tapat nila, ganun. Yung parking ang tapat. Tapos ito, sir, dito na ako. Ayun, haba. Reklamo, sir, kung may CCTV yun, pwede yun, sir. Wala sir CCTV sir. Para meron kang yun din yung pinupunto ko sir. Kasi yung pinupunto ni sir dito, may punto naman. Opo. Walang may pagmamayari yan. So pero nangyayari yung mga tapat na owner ng bahay, gusto ay aanuhan nila kasi parang tapat Para sa namin lahat to po amin. kasi dapat yan eh. Para sa lahat po yan, hindi po para lang sa may tapat. Dapat po. Ganun po yun, sir. Pero kasi, Barangay sir, po talaga dapat ang ano niyan, ang Monitor nila, sir, pero eh, for kasi- sure sa barangay sir, marami na nag-report niyan. Kasi ako nag-report ako pero wala namang action ang nangyari. Taga Makati ako sir eh. Pero ganun din sir yung usually sa Makati mas mahirap. Mas mahirap nga doon, sir. Mas mahirap. Pero sir, usually reality, syempre ideal, maganda yung ganun, na tama naman yung ganitong dapat sistema. Pero usually, yung implementation doon po, like, Yun po hirapan talaga. Online po, meron ay online payment po. Kaya nakikisuyo kami, nagtetera. Apo, sa bibigyan ko lang po kayong papel. Wait lang po. alright, kaya mga puro ano. Pwede nga na, sir. Yung asawa ko, tumitigas na isa, nasa-stress, tapos nagte-therapy yung anak ko. Hindi actually boss, ito po talaga. Wala man lang ng buwan. Wala, teka, ano ba? Hindi ba pwede iwan yun? Hindi po, kasi actually yung mga ano po, information po talaga. Maraming Bakit hindi pwede? marami pong pagkakataon na nagbabas sila sa tapat ng bahay pero hindi kanila narereklamo pa sila na nang Oh, eto bahay namin. Ba't hindi kami nabas? Ito po kasi nakaposto. So hindi walang idea ang Hindi ko lang po yung parking. So ayun, nabigyan sa po. Kaya hindi po talaga nagyari. Ang ginagawa lang po na po kasi. So kahit may emergency na nakapasok. Actually, dito na lang po. Yung natin konsiderasyon ay dito. Kasi kung hindi po sa matitikitan, pwede po pasukan yung itin natin. Dahil meron mo mga natitikitan. Pag may nagtanong po, nagreklamo na umating yung dito. Hindi sila kain. Kaya yun nga po yung binigay na konsiderasyon na hindi na lang po lang tayo na. So, Kaya naiintindihan naman. ganun na po ngayon sir. Ako nagtatanong na po. Kung ano bahay mo, emergency, walang warning. Kahit bahay ko. Pero kung kunyari po, loob ng bahay mo, Kahit may emergency, bawal. hindi, pag emergency po kasi, Hindi, yun nga eh, di ba? Yung Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Ay, hindi ko kumpiskan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yon. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag may tala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, Nice. katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points.
So initially pag more than 10 ay mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations, or pag umabot ka ng more than 40 ay that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So nakagawian dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit, bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kaakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan ng ating mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi-pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.